Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin na ating kinagisnan at ating namana mula sa lumang paniniwala ng ating mga ninuno? May epekto ba ito sa ating pangaraw-araw na pamumuhay? Ito ba ay naaayon sa siyensya? Nasubukan mo na ba ang mga ito at naging epektibo nga ba? Iyan ang mga katanungan na ating bibigyang pansin ngayon sa ating video. Dahil ito ay may kaugnayan sa kalusugan, magtatanong tayo sa mga kilalang doktor kung ito nga ba ay may katotohanan. Sasagutin tayo ni Dr. Gary C. at ng iba pang mga health site tulad ng The Asian Parent. Si Dr. C ay isang kilalang medical doctor at vlogger na mayroon ng mahigit 2 million followers sa kanyang YouTube channel. Paborito kong doktor itong si Dr. Gary C dahil hindi lamang magaling na doktor, hindi rin ito maramot sa kanyang mga content kung ito'y iyong gagamitin sa tamang pamamaraan at nagpapatawa din ito habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga paksang pangkalusugan. Isa-isa nating itatanong sa kanya ang mga iba't ibang pamahiin na ating namana mula sa ating mga ninuno na magpahanggang ngayon ay marami pa ring ibinabase ang kanilang pamumuhay. Pamahiin number 1. Dapat lagyan ng sinulid ang noo ng sanggol kapag sinisinok para tumigil ito. Humihinto nga ba ang sinok pag nilagyan ng sinulid ang noo ng sanggol? Kung hindi naman totoo ang pamahiin na ito, bakit marami pa rin ang sumusunod dito? Narito naman ang sagot ng Asian Parent tungkol dito. Sa isang pagkaaral noong 2012, sinasabing ang pagkakaroon ng hiccup reflex o sinok ay maaaring dahilan para mawala ang excess na hangin mula sa tiyan ng isang sanggol. Ganun pa man, ayon sa medical community, wala pa rin talagang nakakaalam kung bakit nagkaroon ng hiccups o sinok sa mga baby. Nangyayari ang sinok sa baby kapag mayroong nagdudulot na diaphragm ng spasm at ang vocal cords ay biglang hindi nagpa-function ng maayos. Ang hangin ang pumupuwersa palabas papunta sa saradong vocal cords na naglilikha ng tunog ng sinok ni baby. Ang mga bagay na ito ay maaari magdulot para lumaki ang tiyan ng baby. Sa pag-expand nito, itinulak nito ang hangin papunta sa diaphragm na nagpapatrigger sa spasm na magdudulot ng sinok o hiccups kay baby. Wala din namang masama kung sa paniniwala mo ay nakakatanggal ang sinok sa paglalagay ng sinulid sa noo ng baby. Kung matanggal naman ito, edi gawin mo. Pero kung magdudulot na ito ng ibang problema, huwag iasa sa pamahiin. Mas mabuti kung dalhin na ito sa doktor upang magawa ng tamang paraan ng paggamot. Number 2, usog. Ang usog o puwera usog na salita na madalas nating naririnig lalo na sa mga probinsya ay patuloy pa ring pinaniniwalaan magpahanggang ngayon. Isang pamahiin na may masama kapag nabati ang anak mo ng estranghero o di kilalang tao. Karaniwang pinaniniwalaang nakasama ito sa bata, kaya't maraming mga magulang sa Pilipinas ang nag-iingat dito. Ayon sa mga sabi-sabi, iba't ibang klaseng epekto ang mararanasan ng tao na nausog. Ayon naman sa siyensya, kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas, ay maaring may underlying condition ng isang bata o matanda na akala na usog. Maaring kaya pala sumakit ang tiyan ng isang tao o bata ay dahil na food poison na pala ito. O kaya naman mayroon palang sakit sa sikmura o tiyan ang isang bata o matanda. Ang iba namang sintomas ng tinatawag nilang usog sa baby ay sintomas na makikita rin sa kabag o gasi o di kaya ay flatulence. Bahagi ng usog sa baby ang pagkakaroon ng mahangin na tiyan o kabag at flatulence. Bunga nito ang pagkakaramdam ng masakit na tiyan, pagsusuka at pagtatai at diarrhea, maging constipation. Mahalaga pa rin na magpatingin sa isang doktor kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas. Lalo na kung tumagal na ito ng ilang araw. Kapag sa pananakit naman ng tiyan ay magpatingin na kaagad kung nararanasan ito ng matagal na oras sapagkat dulot ng mga ito ang food poisoning. Huwag ninyong iasa sa pagpahid ng laway ng taong pinaniniwalaan na nakausog. Baka mapahamak pa ang bata. Marami umanong sakit na makukuha sa laway dahil marami itong dalang bakterya. Paalala ni Dr. Tiglao, isang pediatrician sa Makati Medical Center.
May mga tao talaga na mas naniniwala sa sabi-sabi na wala namang basihan kaysa siyensya na nag-aral tungkol dito. Pamahiin number 3. Huwag matulog na basa ang buhok. Nakakabulag at mababaliw ka. Nakakatakot ang babala na ito. Ngunit, may katotohanan ba ito ayon sa siyensya? Narito naman ang diretsong sagot ni Dr. Gary C. Pag natulog daw na basa ang buhok, pwede ka raw mabulag o masiraan ng bait. Hindi po totoo yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Dahil pag natulog ka na basa ang buhok mo, ang mangyayari lang mababasa yung unan. Wala nang iba. Pamahiin number 4. Pasma. Huwag magbasa agad ng kamay, baka mapasma ka dahil pagod ka pa. Yan ang madalas nating naririnig sa ating mga magulang. Pakinggan natin ang sagot ni Dr. C tungkol dito kung may katotohanan itong matagal ng paniniwala ng ating mga kababayan. Ay nako, naghugas ng kamay daw na pagod yung kamay, pagod, nagpasma-pasma, yan daw. Well, sa isang banda parang totoo, pero ang tawag dyan, spasm, hindi pasma. So may lecture ako niyan tungkol sa mga pasma. Kasi pagod nagbasa ka, nagkaroon ng paninigas ng muscle. So hindi naman siya, ang medical term is spasm. Sa Tagalog tawag nyo pasma, linamig, pinasok ng hangin, pinasok ng tiyanak, pinasok ng kung ano. Ay nako, marami kayong mga pamahiin. Pamahiin number 5. Huwag hayaang matuyuan ng pawis sa katawan. Doc Gary C. Totoo kaya ito? Pag pinawisan daw kayo at natuyuan kayo ng pawis na hindi nyo pinunasan yung pawis nyo, pwede ka magka-pneumonia. Hindi po totoo yun. Yan. Sa health, kaya ko nang sagutin to mga ito. Pero yung kanina, hindi ko kaya So, ulitin ko, madalas yung marinig, natuyo ng pawis kaya nagka-pneumonia. Hindi po totoo yun. Pwede magkaroon ng muscle pain, natuyo, lumamig, nahaminan, pwede, pero hindi po magkaroon ng pneumonia. Pamahiin number 6. Huwag hakbangan ng bata, baka hindi na ito lumaki. Medyo matatawa ka sa paniniwalang ito. Ano naman ang kaugnayan sa paghakbang doon sa paglaki ng bata? Narito naman ang sagot ni Doc Gary C. Pag hinakbangan mo daw ang isang bata, hindi na raw lalaki. Paano lalaki kung bansot yung nanay, bansot yung tatay? Maski na hakbang-hakbangan mo yan, hindi talaga lalaki na yan. Kayo naman, huwag mo hakbangan, hindi na lalaki yung bata. Mali yun. Pamahiin number 7. Patakan ng ihi ng palaka ang kulugo. Mantakin mong maghahanap ka pa ng ihi ng palaka para ipatak sa iyong kulugo. Alin ba ang mas mabilis, yung paghahanap ng ihi ng palaka o bumili ng gamot para dito? Sa bagay, libre yung ihi ng palaka, pati bakterya libre din. Ito naman ang sagot ni Doc tungkol dyan. Pag may kulugo, humanap daw ng palaka. Yung ihi ng palaka, ipatak daw dun sa kulugo para mawala yung kulugo. Kalokohan, hindi rin po totoo yan. Dahil yung ihi ng palaka, maraming bakterya. Ang warts kadalasan gawa sa virus. So may virus ka na, ma-infect pa yung warts mo, magkaroon ka pa ng bacterial infection, lalong lumala. Okay. Pamahiin number 8. Bawal maligo pag may regla. Pag 4 na araw kang may regla tapos 4 na araw ka ding hindi naliligo, malamang hindi ka lang amoy patis, baka amoy dinuguan ka pa. Ano kaya ang masasabi ni Doc Gary tungkol dito? Mali. Lalo kang papanghi, lalo kang magiging malansa. Ang lansa-lansa na nga ng katawan mo, ng amoy mo, hindi ka pa maligo. Maligo ka, walang masama. Hindi totoo yung hindi natitigil yung regla, hindi totoo yun. Pamahiin number 9. Ipahid ang regla sa mukha para maiwasan ang pimples. Nako ha, sino kaya ang nakaisip sa pamahiin na ito? Biruin mo naman yung dugo ipahid mo sa mukha. Hindi lang nakakadiri, napakarumi pa ito. Palagay ko yung gumagawa ng pamahiin na ito ay galit sa mga babae. Dahil nung kumalabit siya, tinanggihan kasi nga may regla. Kaya siguro naisip niya ito para gumanti lang. Doc, ano nga ba masasabi mo dito? May kilala ako bata raw siya, turo ng nanay niya. Yung regla daw, yung lalo na yung first menstruation. Ipahid daw sa muka. Wala. Daming pimples naman, hindi naman totoo. So, hindi totoo yan. Madumi po yung regla. Madumi po yan. Kaya hindi nyo pwedeng pahid yan. Hindi rin totoo yan. Pamahiin number 10. Bawal kumain ng maasim ang may regla.
Bakit nga ba mukhang puro regla na itong ating tinatalakay? Hindi kaya dinuguan ang kalalabasan nito? Dok, pasok! Titigil yata yung regla daw pag maasim kinain. Hindi rin totoo. Wala pong basis yan eh. Okay? So, mali rin yan. Pamahiin number 11. Pag natinik sa lalamunan, ipahilot sa suhi. Ito ang nakakatakot. Mag-ingat kayo sa paniniwalang ito dahil personal kong kaibigan ang nawalan ng anak na 7 taong gulang lamang dahil sa pagsunod niya dito. Pinahilot niya ng pinahilot sa suhi daw ang leeg ng kanyang anak. Pinainom ng tubig habang inihilot. Kalaunan, pumunta sa baga ang iniinom na tubig ayon sa tatay ng bata. Dinala na nila sa ospital dahil hindi na makahinga hanggang binawian din ng buhay kalaunan dahil sa dami ng tubig na pumasok sa baga ng bata. Kaya huwag ipahamak ang inyong mga mahal sa buhay dahil lamang sa paniniwala sa sabi-sabi. Doc Gary, ano ang masasabi mo dito? Yung pag natinik daw, kumain ng isda, di ba? Tapos natinik ka. Maghanap ka daw ng suhi, di ba? Tapos ipahimas-himas mo sa suhi yung iyong area na natinik. Eh mawawala daw tinik. Walang basis. Pero kung naniniwala kayo, wala namang masamang gawin. Ay ako minsan, trinay ko nga yan eh. Natinik ako eh. Abay, pag ganyan ako sa suhi. Sa suhi. Pag ganyan ako doon sa, tama ba? Yung suhi, yung nauna yung paa, pinanganak yata, no? Ganyan niya. Aba, nawala. Ay, siguro naman, eksakto, pag lunok ko ng gano'n, sumama na doon sa saging na kinain ko. Pwede, pero wala namang masama. Sa akin, kung may pamahiin, as long as hindi naman makompromise yung inyong health o walang makakasama, walang masamang sundin. Paano kung sabihin, yung mga naligaw, baliktarin mo yung t-shirt mo para makabalik ka sa pupuntahan mo. Abay, maski na, hubarin mo pa yung t-shirt mo, kung naligaw ka, hindi ka na makakabalik. Yun ang akin. Pero wala namang masama. Di tara, baliktarin natin yung blazer ko. So, biro lang. Pero, totoo yun. Minsan, walang masamang pakinggan, walang masamang gawin, walang masamang paniwalaan. Pero kung madidelay na to ang gamutan nyo, baka naman malala na, mas pangit. Ngayon, naniniwala ka ba sa mga ganitong matanda ang pamahiin? Noong unang panahon, limitado lamang ang kaalaman ng tao. Kaya umaasa lamang sila sa kung ano ang mga pamahiin na nakarating sa kanila. Natuklasan na natin ang halos lahat ng kadahilanan ng iba't ibang mga bagay. Hindi sa paghahamak ng paniniwalang ito, nasa inyo na kung saan kayo susunod. Ang akin lamang ginawa ay nagpapaliwanag na naaayon sa siyensya. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.